Isang maramyang mansion sa Florida ang naging eksena ng walang awang pagpatay. Isa siyang taga-baril. Oo, isa siyang taga-baril. May iba pa bang nabarin sa loob? Wala. Sige. Ikaw lang pala. Oo. Nabaril ka ba? Sandali lang. Hindi. Sino ang nabaril? Habang iniimbestigahan, lumilitaw ang nakakabahalang dinamika sa pamilya. May karapatan kang manahimik at tumanggi sumagot. Naiintindihan mo ba? Oo. Ano mo sabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Naiintindihan mo ba? Oo. Law and Crime ito, hatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Para bigyan kayo ng idea kung gaano karahas ang pamamaril, nakarecover ang mga investigador ng halos 200 basyo ng bala mula sa pinangyarihan. Sabi ng autoridad, binaril ng suspek ang biktima habang kasama sa loob ng bahay ang ina at 12 anyos na kapatid. Nangyari ito noong Hulyo 6, 2024 sa Fort Lauderdale, Florida. Bago mag-alas 11 ng umaga, nakatanggap ang Police Communication Center ng tawag sa 911 tungkol sa lalaking kababaril lang. Ano ang pangalan mo? Darian Turner. Sige. Sabihin mo sa akin kung ano mismo ang mangyari. May lalaking binaril na nakahandusay. Pumanhin? Ano ang mangyari? May lalaking binaril at nakahandusay. Sige, kailan ito nangyari? Ngayon lang. Sige, ilang putok ang pinakawalan? Hello? Ilang putok po ang pinaputok, sir? Hindi ko na. Sige, nakita mo ba nangyari yun? Kailangan ko ng pulis ngayon, na. Sige, nasaan siya? Nasa loob o labas? Sige po, sir. Sino? Nasaan ang taong may baril? Nasaan sila? Kailangan ko ng medical na atensyon. Kapatid mo ang tanong ko. Nakatawag na ako para humingi ng tulong. Nasaan ang bumaril? Hello? Darito ang aming natutunan sa ulat ng pulisya. Ayon sa mga opisyal, ang 911 na tawag ay mula sa suspect sa pamamaril na si Darian Turner, 23 taong gulang. Hello? Hello? Sir! Nasaan ang bumaril? Kailangan ko ng medical na tulong. Kailangan ko kayo. Pakinggan mo ako. Anong nangyayari? May isang lalaking binaril na nakahandusay sa lupa. Sige, sino gumawa nito sa kanya? Sino may gawa nito? Wala akong alam. Nasaan sila? Hindi ko alam. Sige, nakita mo ba kung anong nangyari? Hindi. Sige, kilala mo ba ang lalaki? Oo. Sige, sino sa sayo? Sino siya at paano mo siya kakilala? Sa papa ko siya. Parating na ba ang pulis? Sir, kailangan ko po na. Kailangan ko po na sagutin ninyo ang mga tanong ko. Hindi, kailangan ko ng mga pulis. May pasa ko na po ang tawag para sa responde, sir. Ang biktima ay amain ni Darian at di pa tiyak kung ayos siya. Matapos tumawag si Darian sa 911, sumama pa ang isa pang kamag-anak sa tawag. Anong nangyari? Nabarin siya. Sino may gawa? Mapadala lang kayo ng ambulansya. May tawag ako, hawak ko na. Anong nangyari doon? Binaril siya. Sino ang bumaril? Ng isang tao sa loob ng bahay. Sige, ilarawan mo sa akin. Bigyan mo ako ng paglalarawan ng taong bumaril sa kanya. Akisap, sabi mo lang na nandito siya. Nandito siya pareho. Sige, padala mo na lang ang ambulansya. May tawag ako ngayon. Ilarawan mo sa akin ang tao. Hello, pakiusap. Bilisan ninyo. Ma'am. Sabihin mo sa akin kung sino ang bumaril sa kanya. Ilarawan mo sa akin. Pakiusap, magmadali kayo. Ma'am. Pakiusap. May tawag ako. Ilarawan mo sa akin. Pakiusap. Ma'am, bigyan mo ko ng paglalarawan. Gaano sila kalayo? Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Bigyan mo ko ng paglalarawan ng taong bumaril sa kanya. Pakiusap. Madali ka. Pakiusap. Ma'am, magmadali po kayo. Kailangan ko ng paglalarawan. Kego. Tigilan mo ang puro magmadali. Bigyan mo ako ng deskripsyon. Hindi sinabi ng pamilya kung sino ang bumaril sa telepono, pero nagbago ito pagdating ng pulis. Siya ba ang bumaril? Oo, siya ang bumaril. Naabutan ng pulis si Darian Turner na sa harapang bulsa pa niya ang di umano'y baril na ginamit sa pamamaril. Anong nangyari? Alin sa balikat ko, pare? Alin sa balikat ko? Pachusa. May dala ka ba? Sir. Nasaan to? Nandito lang. Sorry. Hindi. Iangat mo lang. Yeah. Pakiusap, huwag mo akong barilin. Mabuti akong tao. Oo, matagal na. Sige, magkita tayo. Kaya na siya. May iba pa bang tao sa loob? Kailangan ko.
Pasensya na. Pwede ba akong lumuhod? Oo, para makita mo. Pwede ba akong lumuhod? Oo, mukhang ayos naman. May iba pa bang tao sa loob na nabaril? Wala. Sige. Ikaw lang pala. Nabariw ka ba? Hindi. Sino ang nabaril? Ari? Naalis sa puwesto ang balikat ko. Kailangan ko ng medical na tulong. Paparating na sila. Kailangan ko ng medical natin, Sean. Umupo ka. Tutulungan kitang umupo. Sige na. Umupo tayo. Ang balikat ko. Ang balikat na yan. Salamat. Meron po bang karagdagang unit? May biktima ako sa loob. Naghahanap ako. Tutulungan ko siya. Sige, tuloy ka na. Nandito ang baril. At heto pa ang isang magasin. May dala ka pa? Wala na tinamaan balikat ko. Hack you, Sam! Kaya mo bang tumayo? Oo, sandali lang. Paparating na ang mga paramedic. Sino mang naka-uniforme, pwede ninyong bagalan ang inyong pag-respond. Bagalan lang ang pag-respond. Siya. May baril siya, nasa kotse niya ito ngayon at nandito ang magasin. Sisiyasating kita, tumayo ka lang dito. Pwede ba ako siya sa atin? Tumayo ka lang dito, marap sa direksyon yun. Buksan mo. Sige, suportahan mo lang ang kanang balikat ko. Oo, yan nga yan. Anong nangyari sa balikat mo? Bigla lang itong naalis sa pwesto. Sa loob, itago mo. Habang tinitinan ng mga pulis si Darien sa labas, ang amai niya ay nakahandusay sa sala, sugatan sa maraming tama ng bala. Bagamat hindi binanggit ng ulat ng pulisya ang pangalan ng biktima, kinilala ng mga news station sa South Florida, tulad ng NBC6 South Florida, ang biktima bilang si Christian Colon, 44 taong gulang. Batay sa ulat ng insidente, rumesponde ang Rescue 49 at idineklarang patay ang biktima bandang alas 11 ng umaga. Hindi pa rin malinaw ang dahilan kung bakit umano'y binaril at napatay ni Darien ang kanyang amain. Sinabi ng ina sa pulisya, nakakadiborsiyo lang nila ng dating asawa, pero sinusubukan pa rin nilang ayusin ang relasyon at bumalik itong tumira sa kanilang bahay. Hindi rin malinaw paano na-dislocate ang balikat ni Darien. Mukhang ayos ito. Mukhang ayos na. Lumabas na talaga. Ibalik mo na. Pasensya na, Jeff. Magaling talaga. Asawa ko. Nawala ko lang ang ballpen ko. Kailangan ko lang gamitin ito. Ooh. Sandali lang. Pasensya na. Hindi ko magagawa ito nang walang plano. Dadaan tayo sa ilalim ng lupa, papuntang web. Nakuha ko na yon.
May problema na ako dito sa likod. Pasensya na talaga. Hawak din ang taong ito, hindi ikaw. Hindi mo basta ibinabalik sa pwesto ang balikat, dude. Ano yan? Naalis sa pwesto ang balikat niya. Itong taong ito, at ako ang bahala sa kanya. Hanggang ngayon, nakarating na tayo sa serbisyong yon. Oo. Malamang kami rin ang magdadala sa kanya. Yung lalaking nahuli. Nalinsan ng balikat niya. Sige, dinala muna natin siya. Hangar 656-173-01-1690. 011690. Anong problema mo pare? Sasabihin mo ba sa kanila na babalik ka sa kanya? Kailangan bumalik kay Darren Masad Turner. Pasensya na talaga. Sobrang pasensya na. Pasensya na, ayos ka lang. Uy, ililipat ka na nila. Siya. Sige, 4 na po siya mo. May konsultasyon siya sa balikat. Salamat. 20 siyam. Kunan mo ng litrato yan. Ibalik mo sa pitaka. Dito sana ako mananatili. Sige, tatawagan ko sila agad. Naiintindihan ko, dito na lang ako mananatili. Yan lang pa, Mersa. Dito lang lahat. Narito ang sinabi umano ng kanyang nanay sa mga pulis sa isang sinumpaang salaysay. Sa kabuuan, sinabi ni Redacted na nagsimulang magkaroon ng mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip ang kanyang anak mula pa noong 2019. Ayon sa kanya, na-diagnose siya ng schizophrenia, ngunit hindi pa siya naging marahas. Naniwala siya na gusto siyang patayin ng biktima. Kahapon, Hulyo 5, 2024, dumaan ang suspect sa bahay at napansin niyang kakaiba na bumalik ito. Wala nan sa bahay ang biktima, kaya hindi siya nag-alala. Kaninang umaga, mga alas 7 hanggang alas 8 bumalik ang suspect, pero hindi binuksan ni Redacted ang pinto. Sinabi niya sa kanya na hindi pa sila handa tumanggap ng bisita, kaya umalis ang suspect. Ayon pa sa ulat ng insidente, bumalik si Darian sa bahay makalipas lang ng ilang oras, bandang 10:43 ng umaga, at doon niya nakasalubong ang kanyang ina sa labas ng bahay. Ayon sa kanya, matapos siyang yakapin, itinulak siya ng suspect at tumakbong papasok ng bahay, umakyat sa master bedroom at hinabol ng kanyang ina. Hindi alam ng suspect na nasa sofa sa ibaba ng kwarto ang biktima. Sinubukan ni pigilan at pakalmahin ang suspect pero hindi napakalma si Darian. Nakita niya ang amain sa sala at ayon sa investigador, inilabas ng suspect ang handgun mula sa kanyang baywang at binaril ng paulit-ulit ang biktima. Hinaling ni Pahe sa kanyang 12 taong gulang na anak na babae na nasa bahay kasama ang isang kaibigan na tumawag sa 911. Matapos ang pamamaril, lumayo ang suspect pero bumalik nang makita niyang gumagalaw pa at may mga tunog pang inilalabas ang biktima, kaya binaril niya ulit ito ng paulit-ulit. Ayon sa ulat, 21 basyo ng bala ang narekober ng mga investigador sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa pulis, nagbigay ng magkakatugmang sinumpaang salaysay na naka-audio recording ang nanay ni Darian, ang 12 anyos niyang kapatid at kaibigan nito. Nagbigay ang nanay ni Darian ni camera footage sa investigador na nagpapatunay na itinulak siya ni Darian para makapasok sa bahay. Si Darian ay kinasuhan ng first-degree murder. Pagkatapos, bigyan ng clearance ng ospital kaugnay ng kanyang balikat, dinala siya sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Iniwan siyang mag-isa sa kwarto ng mahigit 1 oras. At tila nagsasalita siya ng pabulong ng paulit-ulit. Oo, kaya lang hindi ko masyadong iniinda ang hindi pagpasok sa eskwela ay dahil miss ko na matuto. Tulad ng mga bagay, basta sinusubukan ko lang unawain ng mga iyon. At ang kolehiyo, kahit papaano, nagbibigay sa akin ng kaayusan para sa araw-araw ko. Parang magkaroon ng parang schedule at direction kung saan ako patutungo. At kahit papaano, may konting tuloy-tuloy na galaw. Pwede itong maging maganda. Kaya, bakit ako nag-aaral sa kolehiyo? At pagkatapos, si DJ lang ako papasok sa kolehiyo. Tingnan natin kung handa siyang talakayin ang pagpatay sa amay niya kasama ang detektib. Darren? Ooh. Ako si Detective Palanzan. Kumusta? Ayos lang, sobrang pagod lang talaga ako. Ikinagdala kitang makilala. Ikinalabala kitang makilala. Pagod lang ba? Nakakatulog ka pa ba dito mga nakaraang araw? County lang. Ako ang inatasa mag-imbestiga sa nangyari niya.
Sige. Bago dyan, gusto kita makilala ng kaunti. Alamin kung sino ka, taga saan ka. Taga saan ako? Taga Cleveland ako. Ohio, sige. Pamilyar ako sa Cleveland. Si? Ilang taon ka na? 23. Sige, ipinaganap ka sa Ohio? Oo, pero taga rito talaga ako. Dito sa South Florida? Sige. Bakit ka napunta sa South Florida? Lumipat ang mga magulang ko mula sa kabilang lugar. Nag-high school ka dito. Saan high school ka nagtapos? Hindi ako nagtapos, pero pumasok ako sa University School of Medicine. Sige, tingnan ko muna. Anong nangyari? Bakit hindi ka nakapagtapos? Hindi ako nakapag-final at hindi nila nagustuhan yun. Sobrang dami kong absent. Kaya dahil hindi ko natapos ang final, sabi nila, wow, hindi ako nakapagtapos. Nag-college ka ba? Hindi pa, iniisip ko pa lang mag-college. Sige. Plano kong kunin ng GED at mag-college. Anong gusto mong pag-aralan? Business? Gusto mo magkaroon ng sarili mong negosyo? Sobrang gusto. Sige, ano ang gusto mo? Anong klase ng negosyo ang gusto mong tumamayari? Siguro parang isang kumpanya ng teknolohiya. Isang kumpanya ng teknolohiya? Magaling ka ba sa mga computer? Hindi. Hindi. Sige, yun ang pag-aaralan mo sa school. Sa tingin ko, oo, kasi magkaibang negosyo, computer. Marunong ka ba mag-code? Hindi ako nagko-code at wala akong interest dito. Pero Anong klaseng teknolohiya naman? may ideya ako na gumawa ng music app para sa Xbox. Pero mukhang maraming coding gaya ng sabi mo. May base na ideya na ako at pwedeng ibang tao na lang ang gumawa ng coding. So, anong gagawin natin? Sa Xbox, di ka pa makakinig ng music kasama ang mga kaibigan mo ngayon. Gagawin itong app na pwedeng maglaro ng Xbox habang sabay kayo nakikinig ng music. At nagpapalitan kasama ang mga kaibigan mo. Pwede mo ba itong gawin sa PlayStation? Hindi ko alam. Sige. Kaya parang Natatani. magagawa mo ba ito gamit ang computer? Oo. O pwede, ibig ko sabihin, malamang. Kaya nakakagulat na di pa ito naisip ng Microsoft kung kaya naman sa computer. Wala akong ideya, pero maganda yung punto mo. Mukhang magandang gawin yan, kasi kapag sumikat sila, yayaman ka. Enjoy na ako sa mga yan. Kaya parang pagkakitaan ko rin yun. Anong pinagkakapitaan mo ngayon? Wala at masama na yan. Sinusubukan kong makabuo ng momentum para masimulan ang buhay ko. Kaya tinatapos ko muna ang kolehiyo bago lumipat. Paano mo ginagamit ang oras mo ngayon? Kasama ang kapatid ko, Benon. Anong pangalan ng kapatid mo? Ang pangalan niya ay Gavin. Gavin. Sige. Saan siya nakatira? Magkasama kami nakatira. Kayo ba? Ay nagbabahagi ng bahay o kotse? Oo. Isang bahay pero lilipat siya dahil sa trabaho. Kaya ako nakikipag-usap sa iyo tungkol sa kolehiyo. Anong trabaho niya? Nagtrabaho siya sa Goldman Sachs. Sige. Tapos siya, anong ginagawa niya? Sales ba? Hindi ko alam. Mukhang sinusubukan niyang bumalik sa sales ngayon. Sige. Pero pagkatapos, sinusubukan niyang magsimula ng sarili niyang negosyo at madalas siyang naglalakbay. Pero, para lang kumita, malamang babalik siya sa Goldman Sachs. Sige, magandang kumpanya talaga yan. Para mag-merge na sila sa nakita ko. Sachs na nakabase sa New York. Sa tingin ko, mag-merge na ang Goldman Sachs sa isang $2.6 na bilyong dolyar na kasunduan. Medyo nakakabaliw pakinggan, kakakita ko lang, dalawang mahusay na kumpanya ang mga yan. Sige, marunong ka bang magbasa at magsulat sa Ingles? Sige, kahit hindi mo natapos ang high school, marunong ka pa rin magbasa o alam ko kung paano magbasa. Gumagamit ka ba ng droga? Hindi. Sige, ibig sabihin, malinaw ang isip mo ngayon. Sige. Handang sagutin ni Darien ang mga pauna tanong at sinabing wala siyang issue sa kalusugan ng isip. Pero nang basahan siya ng Miranda rights, nag-iba ang takbo ng interview. Mayroon ka bang anumang issue sa kalusugan ng isip na maaaring maging hadlang para maintindihan mo ang iyong mga karapatan kung ipapaliwanag ko ito sa iyo? Wala. Naranasan mo na bang malagay sa panganib ng pagnanakaw? Sige, babasahin ko ang mga karapatan mo. Sabihin lang kung hindi ka maintindihan para may paliwanag ko. Dahil gusto kitang tanungin tungkol sa nangyari ngayon, pero hindi kita pwedeng tanungin hanggat hindi ko nababasa sa iyo ang mga karapatan mo. Heto na. Ito ang mga karapatan mo. May karapatan kang manahimik at tumanging sumagot sa mga tanong. Naiintindihan mo ba? Oo.
Lahat ng sabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Naiintindihan mo? Oo. May karapatan kang kausapin ng abogado bago magsalita sa pulis at pwede kang may kasamang abogado habang tinatanong ka ngayon o sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Oo. Kung hindi mo kaya kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa na magre-representa sa'yo bago ka tanungin kung gusto mo. Naiintindihan mo ba? Oo. Kung mapapasya kang sumagot ng mga tanong ngayon kahit walang abogado, may karapatan ka pa rin tumigil o sagot anumang oras at makipag-usap sa isang abogado. Naiintindihan mo ba? Oo. Sa investigasyong ito, nasabi mo na ba dati sa sinumang pulis na gusto mo makausap ang isang abogado? Hindi. Naiintindihan mo ba ang mga karapatan mo? May pinaliwanag ko sa'yo. Oo. Alam mo bang hindi kita tinakot o pinangakuan ng anuman? Oo. Handa ka bang sumagot ng tanong kahit walang abogado? Hindi. Gusto mo ng abogado? Oo. Sige, kaibigan. Sige, ingat ka ha. Pwede ba akong tumawag? Hindi dito. Maya-maya, ibubok ka na. Kailangan kong may dalhin para punan siya ng litrato at kumuha ng DNA swab. At pagkatapos, ililipat ka na. Pagdating mo sa kulungan, doon ka na pwedeng tumawag. Sige, good luck sa'yo. Salamat. Gano'ng katagal mo sa tingin abutin bago ako mailipat? Mga 1 oras. Ayos na. May kailangan ka ba? Tubig o iba pa? Oo, hindi pa ako nakainom ng tubig or iba pa. Kuha ka ng tubig para sa'yo. Sige. Dahil pinili ni Darian ang karapatang manahimik, natigil ang interogasyon. Pagkatapos, pumasok ang crime scene technicians para kumuha ng litrato at kumuha ng mga DNA swab. Dinala si Darien sa Broward County Jail at ilang araw matapos, napagpasyahan ng hukom na may probable cause at huwag siyang payagang magpiyansa. Noong Agosto 2024, nagsumite si Darian Turner ng not guilty plea sa kasong first-degree murder na may deadly weapon. Ayon sa court records, nakakulong pa rin siya ngayon. Ang susunod niyang pagbinig ay sa Agosto 20. Salamat sa panonood ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.